morning guys! Dito ako ngayon sa Terminal 3 bound for Osaka, Japan. And pasyalan ko yung mga lugar doon. I've been there sa Osaka. That was I think magto 2 years ago na. I just decided na mag-quick vacation lang muna. And yeah, pasyalan natin yung mga lugar natin doon. Try natin lugar nila doon and try natin mga foods nila. What else? Yeah, if you guys are interested in mga other places sa Japan, like Fukuoka, Hokkaido, Nagoya, Tokyo, and the rest of the cities, meron akong mga other separate videos for that, mga pasyalan, mga tourist spots doon, and also the rest of the mga Asian countries, ganyan, mga North America. But then for now, yeah, focus muna tayo sa Osaka. And pretty early today, it's 9 AM. Flight ko is 1 o'clock pa. I normally, ganun talaga ako pumupunta. And I finished na ang immigration ako sa loob, papunta ako sa boarding area. Alright guys, we have just arrived dito sa Kansai International Airport. And the travel took me like 3 hours and 30 minutes, more than 4 hours. So, ano lang, malapit lang naman din. And time check, right now it's 6:30 in the evening. And smooth yung travel. Wala namang any air pockets or turbulence. Wala. That's really nice. And pretty nice, pretty weather today. Kaya, ayun. What's up guys? Nandito na ako sa train. And medyo natagalan ako kanina sa immigration. Not because of me, because yung mga sa mga harap ko, mga nauna siguro may mga may mga 4 na tao na natagalan sila sa immigration. Kaya isang tao parang 20 minutes. Kaya 15 to 20 minutes. Kaya ang tagal. Tapos yun sa akin na wala pang 5 minuto. But then syempre nauna sila kaya. Alright guys, good evening. Actually, andito, nakapag-check-in na ako, nakapag-freshen up na ako dito sa hotel. And time check, it's already past 10 o'clock. And papunta ako na sa Tonduri. So, lakarin ko lang yun, malapit lang yun dito sa hotel. Sabi dito, like 15 to 20 minutes walking. It's really hard na magpili kung anong kainin. Ang dami. But then, kaya kung pumunta kayo dito, you have to have na kung anong gusto nyo kainin. Like, siguro magraramen ako yung naisip ko. But then, looking sa mga different options ng mga pagkain nila, it's really hard to choose, you know.
Woo! It's fun. Maraming tao ngayon. Thank you. What's up guys? Nandito pa rin ako ngayon sa Dotonbori. So, kanina hindi ako napag-video kasi bawal mag-video sa loob ng restaurant na yun. Kumain ako ng ramen, wet gyoza, and rice. Flavored rice. So, ngayon, nandito ako sa labas lang. And nag-order ako ng takoyaki. Yung sikat na takoyaki nito yun. Tapos dito na na-order ko na siya. Ito siya. With panda. Try natin. With garnish, onions, and mga relish na dito. Tapos sa loob, real malaki. Morning guys! Another day tayo dito. Kagabi hindi na ako nakasay goodnight because late na ako umuwi. Like pasado alas 3 na galing Dotonbori. And then pagod na rin kasi galing sa travel, sa biyahe. And then yeah, nakapag recharge naman kahit paano, energized na rin kahit na konti na yung tulog. Pero early ako nagising today just so you know, always maximize yung oras. And actually magstay lang ako dito sa Osaka ng mga 3 days lang kasi galing na rin ako dito last year. And for sa next month pupunta naman ako ng Nagoya, kaya 3 days lang ako nag-stay dito sa Osaka. Pero kaya i-maximize ko naman yung time, kaya early ako na nagising today. Pupunta ako ng Osaka Castle. Ayan, kikita nyo yung map. May map dito. But yeah, pwede. Yan. It's nice kapag ka ang weather ay nice din. You know, last year I was here, it was winter, and I also love winter kasi nga, as I previously mentioned sa mga vlogs ko, na kapag ka malamig, kind of feel na napipreserve yung energy mo, hindi ka mabilis magpagod, tapos hindi ka rin ganun kabilis na papawisan. So yeah, mas gusto ko yung malamig na weather. And ngayon nga it's summer, kaya inagahan kong puntahan to kasi mamaya for sure baka mainit. But you know what, I would rather like to have this kind of weather kaysa namang umulan, kasi kapag umulan, you all know na mahirap na matuloy ang mga itineraries, lalo na kapag ka yung mga malala yung lakad. Nakapasok na tayo sa mismong park niya na hindi na kailangan magtawid-tawid pa. All we need to do is lakarin lang siya. You know, walking for me it's so therapeutic kasi nakaka-relax siya, especially kapag ka maganda yung weather. It's healthy at the same time nakakakita ka ng mga views na makaganda, especially kapag nature. I so like it.
Here we go. Look at that. Yeah, tingnan natin ito port. Oh. It's nice. Look at that, guys. 这蓝点插拍一下我就好。 Look at the water, it's so clean. Proceed na tayo doon, papunta sa castle. So lakad lang to. Lakad lang ng lakad. So if you decided na pumunta ng Japan and it's summer, don't forget lang dalhin nyo yung sunglasses nyo. It's very important. Ako yun yung isa sa mga bagay na hindi ko nakakalimutan, that I always bring talaga sa mga lakad. Even kahit hindi lang summer, kahit anong pang season, I always bring my sunglasses. Protection siya sa eyes. And then kapag naman hindi nyo intention na magpatan, pwede kayong mag-bring ng sunscreen nyo. So in my case, pagka sobra sa init talaga, just wear sunscreen sa face. Sa mga body hindi ako naglalagay, sa katawan hindi ako naglalagay. So ito na guys, look at this. Ayan, isn't it nice? Look at the place. Yung dinadaanan ko, it's so clean. Kaya nakakahiya kapag may mahulog tayo and kapag may mga dalang tissue, I mean yung paper towel or mga plastic. So the last time nga kasama ko ang mother pati tita ko sa Fukuoka, may dala kaming umbrella and then nalaglag. We didn't notice na nalaglag pala yung lalagyan ng umbrella, to the point na hindi na namin alam kung saan yung lalagyan ng umbrella. But we kind of feel na, you know, ano may feeling ng linis tapos nalaglag, although hindi naman namin kasalanan o hindi mo naman sinasadya, but then the place is clean and you know, you know, it's always nice kapag mag-vacation kayo to always plan ahead kung saan kayo pupunta. Don't copy me kasi ako, it's so, ewan ko, it's something about me na hindi ako nagpa-plan ahead kung saan ako pupunta. I normally decide na lang when I get there. May mga times naman nagpa-plan ako, but very rare. I don't know, so spontaneous when it comes to my itinerary. But it's always nice na mag-plan kasi para tapos ang ginagawa ko kapag nandito na sa lugar na yun, saka ko pala tinitignan ano yung mga lugar na pwede kong puntahan na malapit sa isang
pasyalan para magkalapit-lapit na sila para hindi masasayang yung oras. Sadakad lang to. Last year when I was here nung winter, madaming tao. Ngayon wala masyado. I don't know because siguro maaga pa. But if I'm not mistaken, that time pumunta ako, morning din yun eh. Maraming ng tao. So probably preferable ng mga taong pumunta mamasyal ng Japan kapag ka malamig ang season, like winter, fall, or even spring, summer. I think for some hindi nila gusto. Dami nagja-jogging. Yan guys, can you see that? Over there, yan yung castle. Alam mo, sa mga places na puntaan ko sa Japan, because I've been to Tokyo, dito Osaka na 2 beses ngayon, tapos Fukuoka, Nagoya, Hokkaido, Kyoto, and the rest ng mga places sa Japan. When it comes sa castle talaga, I would say ang may magandang castle is between Osaka and Nagoya for me, in my opinion. And doon din yung mga iba, ganun din sa amin nila kasi nice din. Yeah, as I mentioned, Nagoya, pupunta din ako next month sa Nagoya. It will be my second time sa Nagoya kasi nasa Nagoya din ako ng last year, I think, if I'm not mistaken, summer din that time. So yeah, there we go. See guys, isn't it awesome? That. So itong castle na to, 9 AM pa ang bukas niya. Ngayon it's 8:10. So kung gusto niyo pumunta dyan sa loob, pwede naman 9 AM to 5 PM sila open. So pwede kayo mamasyal dyan sa loob. My case, galing na kasi ako last year. So dito lang, kuti-kutin ko lang to. Gusto ko lang makita yung castle, mag-picture ng castle sa labas. Ito dyan sa loob may mga restaurant dyan, tsaka mga shops na mga souvenirs. Hindi pa sila open, I think, because it's early pa nga. Later check ko yan. So for now, dito muna ako. Kunin ko muna to. There we go. Look at that guys. Diba? It's nice. Yan siya. Close pa yung mga ticketing area doon, close pa, maya maya pa yan.
So it's summer, since mainit, kung nagpagod na wala ka, doon yung mga vending machine, doon yung mga drinks. Ayan. So, natin yung likod niya. Siya. Ito yung likod niya. There you go. Init. But it's okay. Doon pa lang ako pupunta sa kabila pa. Dito. Ayan. Pumunta ako doon. Alright guys, nakapagpahinga na rin ako ng konti. I think okay na ako dito sa Osaka Castle. Going ako ngayon sa Nara, isa sa pinaka gusto kong puntahan na lugar kahit na napunta ko na siya before because ang cute na mga deer doon. Aha, titingin tayo ng mga deer. So I'm on my way, papunta ako sa subway papuntang Nara. Alright guys, kabababa lang natin dito sa Nara Station. So lakad-lakad din na maps dyan, maps. Sila guys, ang dami nila. Pero ganun pa rin yung mga birds, so ang dami. 我没有，我啥都没有，我啥都没有。我没有，你别过来。Oh, here, go on the bus. Cute. Cute. So cute nila ngayon. May mga ano sila. No, here, go on the bus. Deer. Hello. Oh wow, Dad.
pupunta ako sa Tenkatsu Tower, yung tower na famous dito sa Osaka. And from yung hotel kung saan ako, 5 minutes walking lang. So daanan ko na lang muna bago ako pupunta sa mall. Ayan, 4 minutes na lang. Left. Ayan guys, super, ang bilis lang pala, 3 minutes lang palang lakad from my hotel. Ayan. Ayan siya. Ayan, nakarin natin. So actually, yung tower, pwede yan dyan mag-avail kayo ng tickets. Good morning guys, another day tayo dito sa Osaka. Today papunta ako ng Kuromon. Magpo-food trip ako. Hindi pwedeng hindi natin puntahan yung Kuromon Market kung saan maraming mga pagkain na pwede mong kainin. Pwede mong i-purchase. So, yeah. Actually today, after ko doon, going back na ako to the Philippines. Flight ko today, pero later pa at night 7:55. So nag-check out na ako ng 9 AM. I will na lang take my time na lang na mag-ikot-ikot, mag-shopping, kumain, and then in the afternoon rekta na ako sa airport. Pupunta na ako sa airport. Alright guys, nakarating na tayo sa market from my hotel. Mga 10 minutes lang walk na yung Kuromon Market. So, pasok natin ito. Yeah, actually galing ako dito last year at marami talaga mga options na makainan actually.
Ayun guys, na-finish ko na yung Kobe beef ko tsaka yung baby octopus, and so far it's really nice, it's really good. And with beer, yung kasi sa kanila Asahi, super dry. And yan, naghahanap pa ako, kakain pa ako more just to, you know, hindi pa kasi ako kumain, and mamaya pa kasi yung flight ko, kaya kain-kain yung shopping lang. And it's good. Guys, ngayon naman try natin yung tentacles in order. Pinaputol-putol ko na para makain siya at maluto ng tama. So let's try it. I'm so excited. Umusok-usok pa mainit, but then let's try it. Tara. It's so good. Like it. Guys, another round naman tayo ng pagkain dito sa Kuromon Market, and this time ang next ko is salmon sushi. So normally tuna, salmon na favorite ko sa sushi, but this time hindi ko muna yung salmon. So yeah, let's do it. Hey guys! Well, nandito na ako sa airport. Actually, hindi ko na video yung doon pagpunta from the market doon sa Kuromon from here sa airport, because ang dami kong bit-bit kasi nga di ba kumain, tapos after kumain nag-shopping ng mga pasalubong at ng mga items na gusto ko, and it's really hard na mag-vlog habang maraming binibit-bit, so decided to gawin na lang yung final vlog ng video na to dito na sa airport. I'm sure you will pick lang yung item na yan. Look at that one. Ayan, meron tayong mga New York cheesecake, mga pastries, mga chocolate na patented dito lang sa Japan na purchase. Kaya ayun, ang daming bit-bit, kaya ayun, hirap talaga mag-vlog. But anyway, everything is good so far. 3-day vacation, short vacation na ako dito actually, because galing na rin ako dito. At the same time, gusto ko na talaga kumain ng mga food nila at kumuha ng mga items. Pero pinuntahan ko rin yung mga lugar na mga gusto kong puntahan, balikan. So it's really nice. If you haven't been here, consider nyo ilagay sa bucket list nyo, kasi it's sulit, worth it na. Ngayon may nag-announce na, pero maya pa konti yung aking flight. Meron pa ako like mga 3 hours. Early ako umalis kasi nag-check out ako ng 10 AM and then flight was 7 PM. Umikot din ako sa market, sa Kuromon Market, and then pumunta na dito. Later konti kakain na ulit. So what else? So yun na, siguro advice ko sa inyo pagka pumunta kayo dito and probably it's your first time, or kung paano yung transportation nyo, kasi very efficient kapag meron kayong IC card, para itatap na lang nyo, load na nyo ng isang beses, tapos pwede na yung puntahan yung mga lugar na gusto nyo puntahan, kasi nagagamit siya sa mga train station or sa mga bus o kung ano mga transportation, even sa mga convenience store nagagamit siya. At kung hindi nyo makonsume lahat, pwede naman siya sa next travel nyo sa Japan, hindi siya na-expire. So it's very very nice. Ako, yun yung ginagamit ko nung simula na pumunta ko ng Japan. Fukuoka, Nagoya, Tokyo, Kyoto, Hokkaido, at sa mga ibang places pa ng Japan, Nagoya. Yan yung ginagamit ko, and magagamit siya for sure sa anumang place sa Japan. Kaya better to get IC card and then i-load na lang. What else? That's something na pwede ko share sa inyo regarding pagkakaplan kayo sa Japan, and also to plan ahead na kung ano yung mga pasyanan na gusto nyo puntahan sa Japan. And what else? Yun lang naman, wala nang. So you guys enjoy lang and have fun, stay safe. Bye.